marinong mag-uma. So I'm so excited na kasi nakita ko itong mga citronella ko. Yan, yumabong na sila, oh. Kita nyo. So in the next 2 months harvest na natin ito at magluluto na tayo. Maraming nagtatanong sa akin, ano raw ba ang gamit or ang pwedeng paggagamitan ng citronella. Kaya kung bakit nagtatanim ako dito, no? Ito yung napili kong itanim dito sa aking mini farm. No, ang area na ito ay yung buong area ng farm kasama na yung may mga mangga. Nasa 1.4 hectares lang ito, ang itong area na ito, first area natin. Now, so about 80% lang yung o 75% lang yung nataniman natin ng citronella. Gawa ng yung iba may mga manggang tanim na marami at lilim, no, hindi siya nakakakuha ng mahaba-habang oras sa araw. Kaya alam naman natin na yung citronella hindi siya nagpo-prosper kapag lilim na lugar. Gusto talaga niya yung expose sa sunlight at hindi nababataran tubig, no? Ayaw niya yung maraming tubig. Kaya pag itanim mo ito sa gilid ng mga sapa, ayaw niya. Gusto niya ito doon sa bundok o slopey area. Kaya ito napili kong itanim dahil dito sa terrain ng aking lugar, aking area na medyo slopey. Lalong-lalo na yung sa kabilang barangay na 2 hektarya yung pinataniman ko, slopey din. Kaya ito yung napili kong itanim dahil hindi siya alagain talaga. Once na naitanim mo ito, wala ka na. Siguro after 1 month, babalikan mo kung may mga damon tumutubo sa gilid-gilid. Once itong dahon niya mag-umpisa ng magbaw, hindi na makakakuha ng sinag ng araw yung mga damo. Kaya hindi na makakatubo. Kaya tingnan mo itong mga ilalim nito. Ang lilinis. Wala kang makikita ang mga damo na nabubuhay dyan sa ilalim. Oh, tingnan nyo. Ayan. So, ayan. Kita natin yung ilalim. Walang tumutubong damo dyan. Mga citronella lahat yan. At ang technique sa pagtanim nito, kailangan 1 feet apart lang, no? Kailangan sundin natin yung distansya, tamang distansya ng pagtatanim nito na 1 feet apart. Dahil yun ang kailangan para hindi makatubo yung mga damo sa ilalim, no? Kasi pag yumabong na itong mga dahon ng citronella, of course hindi na makakakuha ng sinag ng araw yung mga damo sa ilalim, hindi na makakatubo, kaya namamatay. Ayan, yun ang technique sa pagtanim nitong citronella na ito. So sa 1 hektarya guys, kailangan nating magtanim ng 110,000 ka stalks, no? So yung isang piraso nito, ganito kagayas tanglad ito, pag itanim mo yan, after 6 months, 7 months, magiging sa unang first 6 months niya na pag-harvest, siguro nasa mga 50 lang ka stalks, no, makukuha mo. Pero once na puputulan mo na siya, pagtubo uli after 5 months thereafter, magdudouble siya. So kung makakakuha ka sa unang harvest ng 50 stalks, magdudouble siya sa second harvest na around 100 ka stalks na. Kaya yung isang kumpol na yan, halos aabot siya ng 6 kilograms pag timbangin mo yung raw, no, bago lutuin. So yun yung i-stem then para ma-distillate natin, makuha natin yung essential oil at saka yung hydrosol. So 2 product po ang ating pwedeng makuha dito sa tanim na ito, no? Hydrosol, yung parang tubig niya, at saka yung essential oil. Ang essential oil ng citronella ay napakaraming pwedeng paggagamitan. Pwede panghalo sa mga liniment, no? Yung mga pangbanyos na gamot. Pwede rin sa perfume. May mga hinahalo, may mga nagbiblend ng perfume na gumagamit ng citronella oil as kanilang fragrance o yung kanilang oil na ginagamit panghalo, no? So yun. So makikita natin sa market ngayon, kagaya nung nasa Luzon, no, yun ang merong napakalaking taniman ng citronella doon, no, hektarya. Hindi ko lang pangalanan, pero parang large scale na talaga yung sa kanila. At meron na silang mga distillation plant na napakalaki.
Halos magkasya ng 10 tons, no? So, yun, mga large scale yun. Sa atin, nag-uumpisa pa lang tayo. Ayan. So, yung aking ginagawa dito sa baba na distillation plant, ang gagawin ko dyan, magkakasya lang ng mga 600 kilograms hanggang 1,000 kilograms na raw. At makakakuha yan ng mga 4 liters o 3 to 4 liters na essential oil. So, yun yung capacity ng ating distillation plant na gagawin, no? Yung kasalukuyang kinoconstruct ngayon, magkakasya lang siya ng 600 kilograms hanggang 1,000 kung pupunuin talaga. Depende yun sa pag-compress mo ng mga dahon ito. So ito guys, doble ang pwede mong kikitain dito kung mag-venture ka sa ganito. Kasi bakit? Itong dahon na ito yung lulutuin mo, no? Ito, magtira ka dito ng mga isang dangkal simula sa ibabaw ng lupa. Magtira ka ng isang dangkal. Ito puputulin mo yung mga dahon, yun ang lulutuin. Ito namang isang dangkal na natitira. Puputulin mo yan naman doon sa ilalim, mga 2 cm below the ground. Yun ang gamitin mo namang pangtanim, no? Pangtanim. Makakakuha lang siya ng 2 ugat o 3 ugat. Mabubuhay na yan. So yung mga pinagputulan mo doon sa ilalim ng lupa naman, yun naman ang sisibol uli. So itong citronella pala guys, kapag maganda yung lupa mo, isang bisis ka lang magtanim sa loob ng 5 years. So every 5 months thereafter na pag-harvest mo, every 5 months magha-harvest ka nito, magluluto ka, and then sisibol uli for the next 5 years. Hindi ka magpapalit ng tanim. So ito yung napakaganda dahil ilang bisis mong iha-harvest bago ito parang hihina, parang mamamayat na. So pagka nakita mong hindi na siya masyadong productive, mga payat na, that's the time na mag-replant ka na naman. So yun yung estilo ng citronella guys. So sa loob ng 5 years, every 5 months ka magha-harvest. So ilang beses ka magha-harvest sa loob ng 5 years, no? Kung every 5 months. So nasa 120 months, 60 months ang 5 years, no? Divided by 5, so mga 12. Ang 12 times kang mag-harvest sa 5 taon ito, no? Ang kagandahan nito guys, napakaliit yung input mo dito. Ang gagastusin mo lang dito yung pananim, yung citronella stalks na yan, at saka yung labor sa pagtanim at saka linis. Once na malinis na yung ilalim, hindi na tutubuan ng mga damo, wala ka ng dito. Doon na sa pag-harvest naman. Sa pag-harvest at saka pagluluto na lang. So ganun ka minimal yung gagastusin mo dito hanggang makakakuha ka ng essential oil. Ganito kaganda ang citronella guys. So sa mga nagbabalak mag-venture into this business dito sa malapit sa aking area, itong area na ito ay matatagpuan dito sa Barangay Mantiha na nasasakop sa Danau City, Cebu. So dito sa north ng Cebu ito. At ngayon may available na tayo na maraming pananim na stocks. Pwede na ako mag-share nito. Pag-uusapan lang natin guys kung anong magiging konsepto. Pwede ring dito kayo sa akin bibili, and then kayo yung magtatanim. Pagka tag-harvest naman, ako yung bibili lahat ng mga harvest nyo, ako nang magluluto. Pag-uusapan na lang natin guys kung anong magiging konsepto. Marami tayong pwedeng konseptong gagawin dito. Kung ayaw nyo namang ibenta sa akin yung harvest nyo, kayong magluluto, pwede naman kayo ding mag-arkila dito sa aking distillation plant at dito kayo magluto kung gusto nyong gumawa ng mga product na gawa rin sa essential oil ng citronella at saka yung hydrosol. So flexible ang ating sistema guys. Pag-uusapan lang natin sa mga nearby barangays naman dito sa Danau City na gustong magtanim nito.
pumunta lang kayo sa mag-visit lang kayo sa DMC Farm, ang Marinong Mag-uuma na page, at doon yung makikita yung aking mga post dito. At pwede kayong mag-direct din dito sa Barangay Mantiha. Ako lang ang may tanim dito. At mag-inquire lang kayo dito sa barangay. Alam na nila kung saan matatagpuan yung aking area, no? 2 barangay itong area ko. Meron dito sa Barangay Mantiha at saka meron din doon sa Barangay Nangka na 2 hektarya din yung nandoon, at dito 1.4 hectare. So small scale pa lang yung kaya natin guys, at in the future siguro once na ma-establish na yung aking distillation plant at makagawa na tayo ng ating binabalak na produkto na gawa dito sa citronella oil, marami na tayong pwedeng produktong susunod niyan, at kailangan ko na rin ng maraming oil niyan. So pag-uusapan natin guys, sino yung gustong magtanim nito, pwede na ako mag-share. Kahit hektarya yung taniman nyo, ang kailangan lang naman sa hektarya is 110,000 box ng pananim para sa 1 hektarya, no? Dahil 1 feet apart lang ang distansya nito sa pagtatanim. So kailangan natin ng 110,000 ka stocks. Yan naman pag-usapan natin guys, mura lang yung bigay natin dito. Pag-usapan natin kung mag-partner kayo sa akin. Meron dito doon sa Luzon, medyo mataas-taas lang yung binta nila sa pananim siguro. Dahil din doon sa sistema nila na medyo costly doon. So dito naman sa atin guys, atin pangmasa lang yung presyo natin. Ayan. So in the next 2 months magluluto na ako dito, available na rin ang ating pananim. Thank you guys, DMC Farm, ang Marinong Mag-uuma.